Ba natin? Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Ano na? 26 na. July 26. Ano na? Matatapos na po ang buwan? Ano na? Burr months na. August Burr. August Burr na. Next ano. Yan po. Pilang po natin. Ayan. Ayan. Ayan po ang ginagawa ko. Babike. So, kung mahilig kayong magbike. Yan. At ganyan. Mukhang malakas. Yan. Oo. Yan. Lumabas na. Yun. Good morning sa ating lahat. Yun. Sa pagpapatuloy po ng ating series. Baka nakalimutan nyo na ang title ng series natin ay Christ over Crisis. So, ngayon marami tayong kinakaharap na krisis na patuloy-tuloy pa din. No? Alam niyo na yung mga gera. Sino dito yung mga tumasang sahod? Simula na daw kahapon eh. O yung mga naka-minimum, tumaas yung sahod. Ayan. Kinocompute ko nga eh, baka pumasok ako eh. Kasi baka mahabol ako. Magdedemand ako kasi baka mahabol ako ng 50 pesos na lang. Minimum na ba? So, magdedemand tayo. Pero, yun, marami tayong crisis na pinagdadaanan. No? Pwede man yan sa community natin, sa bansa natin, or meron kayong mga personal na pinagdadaanan. So, paano natin makikita si Kristo doon sa mga nangyayari? Half na nung Nehemiah ang nabasa natin. No? So, kung pa-follow din kayo doon sa ating Nehemiah series na group, yung nagbabasa tayo, di ba? Every morning or within the day. So, nakalahati na tayo. Last week, tinakil ni TJ yung paborito ng mga Gen Alpha na chapter ng Nehemiah. Yung chapter 6-7. Diba? Last week. Ayan. Paborito yan ng mga, yan. Wala yung mga bata, kaya hindi na, wala masyado ka-relate, no? Pero yan, paborito yan. So, si Nehemiah, napakagaling niya, di ba, na leader. No? Actually, si Nehemiah, very smart siya. Bago siya mag-take ng actions, nag-iisip muna siya. Hindi lang siya basta nag-iisip, pinagpipray din niya, di ba? Siya very smart, very sacrificial, in-offer din niya yung service niya. Tapos, very spiritual. Nung campus days namin, may tawag yan, SB ng bayan. Nako, crush na crush yan ng mga sister. Pag ganyan, nako, leader type. Tapos, very spiritual, di ba? Makikita, nako, SB ng bayan yan. No? Tuloy naman, ang pag-aaralan natin yung chapter 8. So, yung title natin ay Revival Through the Word. Sorry, may timer. Paano man ito nabagawa? Ayan, okay na yan. So, para malaman natin yung oras, 10:08 na. So, dahil maaga tayo nagsimula, hanggang 11:30 tayo, isa't kalahating oras tayo na mag-ano ngayon, main message. Kasi marami pang time eh. So, hanggang na tayo, 11:30. So, today pag-aaralan natin yung chapter 8 naman. Medyo may iba tayo ng focus. Nakaraan, focus tayo sa rebuilding the wall. Ngayon kasi, na-build na yung wall. Sa pag-aaralan natin, i-focus natin yung revival ng Israel. So, revival through the Word. So, mag-pray muna tayo bago tayo mag-start na ating message. Father in heaven, we'd like to thank you for gathering us this morning. Lord, you are great and powerful. Sabi nga nung kanina, your greatness is unfathomable. No words can explain, Panginoon, yung kagalingan mo, no? And God, we're unworthy to be here, to be calling your Father, but your love for us, Panginoon, ay higit sa kaya naming malaman, Panginoon. At you gathered us and called us your children. We pray this morning that you bless us with your Holy Spirit. Guide us, Panginoon, as we study your word. Kuha, Panginoon, yung message mo, yung salita mo, yung matutunan namin ngayong mga. Buksan mo ang aming puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na bumalik sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Alright. So, ano ba yung crisis? No? Balikan lang natin. Ano ba yung crisis na pinagdaanan ng Israel? So, yung Israel, yan, bumalik sila from the exile. So, ibig sabihin, galing sila kasi sa galing sila sa Babylon, no? Nasakop yung nila, yung lugar nila. So, lahat sila, pinatapon sila. Actually, kawawa yung mas nauna. Kasi yung mga nauna, yung mga nasakop ng Assyrians, in-scatter talaga sila sa buong empire. Actually, in record,
walang nakabalik sa kanila. Walang makapag-prove na Israelite talaga sila. So nawala yon yung mga tao na yon. Etong part na to, yung mga na-exile sa Babylon, sila yung yung parte ng Judah, no? So yung dalawang tribes, sila documented sila, may papel, 'di ba? Napag-aralan niyo last week, binanggit yung mga pangalan. Ito yung mga pangalan ng mga nakabalik sa Israel. Importante sa kanila yung genealogy kasi para malaman talaga na Israelite talaga sila. Parang nawala yung kanilang family tree yung ibang tao. So, hindi nila mapatunayan. So, ngayon, bumalik yung mga tao. May dalawang batch na bumalik. Yung una, yung nilid ni Ezra. So, nakabalik sila, tinayo nila yung temple, pero malungkot pa rin sila. Kasi kahit naayos na nila yung temple, mas maliit siya kumpara doon sa ginawa ni Solomon. So, nalungkot sila. Yung mga tao nakaabot ng unang temple, nalungkot sila, parang hindi na ganun kalaki, no? O hindi na ganun ka-grand. Pero, nalaman ni Nehemiah through his brother na sira yung wall, no? Unprotected yung city. Diba? Yung una nga binanggit ni Marlon, di ba? Dahil wala silang protection, very vulnerable sila. Nawawala din yung identity nila as a nation. Para silang isang bansa na walang bansa. Walang lupa, no? Wala silang lupa na matatawag na ito yung bansa namin. Pero nagbalik nga si Nehemiah, no? Ang naging goal niya is to rebuild the wall. So, ginawa nila yung wall at natayo nila yung wall in 52 days. No? Grabe, no? Na-rebuild nila 52 days. Yung patayo ka lang ng bahay. Ilang buwan na ang aabutin. Sila 52 days lang ginawa nila yung wall. No? Siyempre, kinredit ni Nehemiah yung pag-rebuild ng wall kasi yung hand ni God is with them. So, na-rebuild nila yung wall kahit may mga oppositions. Tapos si Nehemiah, inaatake siya ng mga tao. Hindi na nila maatake yung paggawa ng wall eh. Kasi tapos na eh. So inaatake nila yung personality ni Nehemiah. So ngayon, tapos na yung wall. Okay. Meron na silang wall. Safe na sila sa loob. Ang goal naman nila, hanapin yung kanilang identity. Ano ba nga talaga tayo? Sino nga ba talaga tayo? Ano nga ba ang mga Israelites? So, nung natapos na nila yung wall, nagsama-sama sila. Tignan natin yung tatlong bagay na ginawa nila o pinagdaanan nila to jumpstart yung kanilang spiritual revival. Buksan natin yung mga Bible natin mga kapatid sa Nehemiah chapter 8. So, meron akong tatlong bagay na gusto kong pag-usapan natin about dito. Sa Nehemiah chapter 8. So, maiksi lang naman to mga kapatid. Babasahin natin yung buong Nehemiah. Ng partial. Sige. Nandun na kayo sa Nehemiah. Ako wala pa pala. Nehemiah chapter 8, verse 1. Okay, basahin muna natin. All the people came together as one in the square before the water gate. They told Ezra, the teacher of the law, to bring out the book of the law of Moses, which the Lord had commanded for Israel. So on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women and all who were able to understand. He read it aloud from daybreak till noon as he faced the square before the water garden, in the presence of the men, women, and others who could understand. And all the people listened attentively to the book of the law. Verse 4, Ezra, the teacher of the law, stood on a high wooden platform built for the occasion. Beside him, on his right, stood Mittithiah, Shema, Anaiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah. And on his left, Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Hashbadana, Zechariah, and Meshullam. Ezra opened the book. All the people could see him because he was standing above them. And as he opened it, all the people stood up. Ezra praised the Lord, the great God, and all the people lifted their hands and responded, Amen, Amen. Then they bowed down and worshipped the Lord with their faces to the ground. The Levites, Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub,
Shebatiah, Hodiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Jozabad, Hanan, and Peliah instructed the people in the law while the people were standing there. They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people understood what was being read. Mahaba. So, unang point natin kung paano nga ba nag-start o nag-jumpstart ang kanilang revival. Una, they have a hunger for God's Word. No? The people, nung natapos na yung wall, safe na sila sa loob. The people decided to gather together. So, ito ay 7th month ng kanilang calendar. Traditionally, yung Israel, meron silang dalawang leader. Traditionally. So, merong isang king, syempre siya yung official, no? Siya yung namamahala ng mga tao. Tapos meron din silang high priest. Sa panahon na to, si Ezra yung high priest, tapos si Nehemiah naman yung naging governor. Diba? Napag-aralan natin last week, naging governor. Yung kay Derek, no? Nung nag-preach si Derek. No, si Nehemiah yung naging governor nila. Hindi si Nehemiah ang tumawag kay Ezra. Diba? Alam natin na si Nehemiah, siya yung nagtatawag ng mga tao, diba? Gawin natin yung wall. Gawin natin yung ganito. Bantayan nyo to, maglagay kayo ng mga tao dyan. This time, yung mga tao, they decided to gather together and ask Ezra to read the law. Lahat sila, eager sila lahat. Dito sila nagsimula. Eager sila lahat na basahin yung salita ni God. Na marinig. No? Sana ganun din tayo ka-excited. Kita natin yung story nila. No? They read the book of the law from daybreak. So, from morning talaga. From madaling araw. No? Yung tawag doon? Bukang liwayway. Hanggang magtanghali. Sino ba na yung quiet time ng ganun? Mula umaga hanggang tanghali, nagko-quiet time, di ba? Grabe sila, di ba? Tapos, ayan, si Ate, awesome talaga yan. Tapos, di ba, sila ang nakakatuwa sa kanila. Alam niyo sila, nung nagbabasa sila, nakatayo silang lahat. Habang nagbabasa si Ezra. No? Kaya niyo ba tumayo ng gano'n? Quiet time ka, nakatayo ka. Pero sila, nung nagbabasa nga ng Bible, no, wala silang ganito. Lahat sila tumayo. No? May opportunity naman sila umupo, di ba? Umupo sila sa sahig. Pero lahat sila tumayo habang nagbabasa. Excited talaga sila. Tapos habang nagbabasa sila, no, nakita natin yung excitement nila. Kailangan nila magtawag ng tagabasa. Kasi nung panahon nila, alam natin na hindi naman lahat ng tao ay may copy ng law. No, nung panahon actually sobrang mahal. Pag meron kang mga scroll sa bahay, mayaman ka kasi afford mong bumili ng parchment, afford mong bumili ng panulat, di ba? As in, sobrang estimated nga, nung panahon na nila Christ, yung Book of Romans, worth siya ng millions, no? 100,000 of pesos. Kasi, sobrang dami niya, sobrang haba ng sulat. So, sila din, wala silang copy lahat, no? Tayo ngayon, meron tayong mga libro, di ba? Sino yung mga nakaabot ng totoong libro? Di ba? Yan, sa CM, medyo may luma kami mga libro. So, kung ngayon, ng cellphone na ang gamit, di ba? May mga app na tayo ginagamit para sa ating Bible, So, kung yung mga, yung mga nagtaas ng kamay, may copy, bago gusto nyo i-donate yung inyong Bible para sa CM, NIV po, kailangan namin. So, kung meron kayo sa bayan. Pero, yun nga, itong mga tao ito, wala silang copy. So, they listen intentively nung araw na yun. And tayo, meron tayong cellphone, meron tayong app na pwede nating basahin na araw-araw. So, sa atin, siguro 100 times better. Easier for us to access yung salita ng Diyos. Pero sila, sobrang excited nila. They stood up and listened to the law. Si Ezra, tsaka yung mga katabi niyang hirap bigasin ng pangalan, ine-explain sa kanila yung law. So, hindi lang sila nandoon para makinig, no? Hindi lang yun, isang ritual sa kanila na sinasabihan sila or dinadasalan sila. For them, it's a time of learning. It's a time to understand ano ba yung gusto ni God. No, it's for them to relearn. Ano ba talaga tayo? Sino ba talaga tayo? Ano ba yung gusto ni God para sa atin? Tinawag tayong nation ni God. Pero ano ba yung gusto ni God sa akin? Ano ba yung ginawa niya o sinabi niya na dapat kong gawin? So, they all listen attentively. Sobrang importante na nakinig sila at may nagpaliwanag sa kanila. Because some of them have really lost kung sino ba sila. Have really forgotten kung ano ba yung
dapat nilang gawin. Diba, nung nakaraan nga, diba, hindi nila alam na hindi pala sila dapat nagpapautang na may tubo. Or pwedeng alam nila, pero hindi nila ginagawa. Diba? Maaaring hindi nila yun naalala pa. No? So, kailangan nilang malaman, ma-relearn kung sino ba talaga sila. And it started by their hunger for the Word of God. Ano ba yung practical application na pwede natin gagawin? So, unang-una, syempre, make time. No? Hindi find time, ano? Make time. Make time to hear and study God's words regularly. No? Importante that ginagawa natin ng oras. No? Isisingit talaga natin. No? Kung pwedeng gawin natin 24.30 or 25 hours ang araw natin, dapat may singit natin. Ano? Ang pagbabasa ng Bible. At pag-aaral. No? Kagaya nila, hindi lang sila basta nagbasa. Hindi lang sila basta nakinig. No? Pinilit nilang maintindihan. Dapat din, ano? Ngayong panahon natin, marami na tayong access. Merong AI. Although kailangan natin mag-ingat sa AI kasi kailangan natin i-verify. Pero lately nakikita ko okay naman yung kanyang mga explanation. Pwede tayong magtanong or pwede tayong may mga website na pwede nating i-search. Malalaman natin, maintindihan natin ano ba yung sinasabi ng Bible. Today, it's not enough just to read. No, kailangan nating pag-aralan. Let's seek to understand. No, binigay sa atin yung Bible kasi gusto ni God na maintindihan natin siya. Na hindi ito binigay para may lista natin kung ano yung bawal at hindi bawal. No? Nung panahon nila, bawal at hindi bawal yung nakasulat para mas madali nilang maintindihan. Pero ang hamon sa atin ngayon, pag binabasa natin yung Bible, tingnan natin kung ano yung heart ni God. Ano ba yung gustong ituro ni God sa mga Israelites? No? Nung binigay sa kanila yung law. Kung bakit ba sila hindi pwedeng mag-intermarry, no? Bakit ba sila dapat clean, malinis? No? Bakit ba dapat pag nag-worship nila, ibibigay nila yung firstborn, yung walang bahid na dungis na mga alaga nila? Bakit yun yung kailangan ialay nila? Pwede natin yung pag-aralan para matutunan natin ngayon. Ngayon na hindi na tayo hinahanapan ng mga firstborn na hayop, no? Sino ba dito may farm sa likod ng bahay? Wala na. Ayan, si Grace. Si Grace, malaki yung asyenda nila sa Davyland. Marami talagang baka sa Davyland. No? Pero, di ba, wala na nag-aalaga. So, malaman natin, ano ba yung hinahanap sa akin ni God ngayon? No? Ano ba yung tinuturo sa kanila na pwede kong i-apply sa buhay ko ngayon? Tapos, isa pang hamon sa atin, those who are able, no, kagaya ng mga Levites, should help others to understand the Bible. In-invite namin kayo sa teaching ministry. Ayan. So pwede kayong to help us to preach, no? And to enhance yung inyong preaching capabilities, no, para makapag-share din kayo sa iba. Kahit hindi dito sa stage, kahit through the Bible studies, di ba? Makatulong tayo dun sa mga kailangan o gustong umintindi ng Bible. So that's the first one, a hunger for God's Word. Ang next na ginawa nila, yan, they turned their conviction followed by joy. So buksan natin ulit, sumaba ulit, sa Nehemiah chapter 8. Verse 9. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest, and the teachers of the law and the Levites were instructing the people, said to them all, "This day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep." For all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Nehemiah said, "Go enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." The Levites calmed all the people, saying, "Be still, for this is a holy day. Do not grieve." Then all the people went away to eat and drink, and to send some portions of the food to celebrate with great joy, because they now understood the words that had been made known to them. Okay, so habang nagbabasa sila, no, may mga tao na umiiyak daw. No? So, nangyari na ba yun sa inyo? No? Siguro may nag-preach, so intense yung preaching, tinamaan ka, no? Okay na nag-study kayo ng Bible, nakat to the heart ka talaga, dun sa salita ng Diyos, umiyak ka.
Ganon yung nangyari sa kanila. So, nag-iiyakan yung mga tao. Na-convict sila, tinamaan sila sa salita ng Diyos. Nung naintindihan nila, nalungkot sila. Marami sa kanila, umiyak talaga dahil nalungkot. Siguro may mga naiyak sa tuwa dahil nag-celebrate sila, narinig nila yung word ni God. Pero nung ini-explain sa kanila yung words ni God, marami sa kanila yung nalungkot. Nung nag-iyakan sila. Kasi na-realize nila kung gaano pala sila kalayo sa gusto ni God. No? Na sobrang wala na pala yung identity nila. Hindi na to, di ba, pinag-pray ni Nehemiah yung kanilang mga ancestors, di ba? Kung paano silang na-exile dahil dun sa mga nangyari, sa mga ginawa. Now, nare-realize na nila na it's not more about what they did, kundi yung kung ano na yung ginagawa nilang mga Israelita ngayon. Ano na ba yung mga bagay na, kung sino na ba sila personally? Hindi na as a nation, hindi na kung ano yung ginawa ng mga ninuno nila, pero kung ano na sila, nasaan nila sila ngayon. So nalungkot sila, nag-iiyakan sila. Pero 3 beses silang pinigilan o sinabihan na huwag na kayong malungkot, turn your repentance, turn your conviction into repentance and rejoice. So, diba, malungkot kayo, sasabihan kayo na mag-rejoice. So, si Nehemiah, sinabi siya, okay, mag-mourn. Huwag kayo masyadong malungkot. O itaas nyo yung mga mukha nyo. No? Kasi itong panahon na to ay sacred to God. No? Ito ay a day of celebration para kay God. No? And they were commemorating on that day kasi yung Feast of the Tabernacles. Feast of the Tabernacles is ito yung panahon na inaalala nila na pinadala sila, naglakad sila sa wilderness for 40 years and nakatira sila sa mga temporary na bahay, sa mga tent. Tapos ginaid sila ni God, binigyan sila ng tubig sa desert, no? So sa desert, di ba, isa sa mga pangangailangan niya. Kailangan nila ng tubig, so pinoprovide ni God yung tubig, kailangan nila ng pagkain, pinoprovide sila ng pagkain ni God. So ganun yung inaalala nila. No? Inaalala nila nung panahon na yun. So, sabi niya, mag-rejoice tayo kasi itong piyesta, itong araw na to, talaga to na piyesta na dapat talagang, i-celebrate natin. No? Tapos sinabi sa kanya, gusto ko yung sinabi nung mga Levites, the joy of the Lord is your strength. What does this mean? No? Ano ba ibig sabihin ng the joy of the Lord is your strength? Dahil masaya yung Diyos, kailangan yun yung gawin nating lakas. Ano ba yung saya ng Diyos? No? These people, nung narinig nila yung word ni God, na-expose yung sarili nila. Na-expose kung ano ba yung mga ginagawa nilang mali. No? Habang nakikinig sila, ay, hindi ko pala yung ginagawa. Ay, hindi pala namin yung nagawa. Ay, na-violate pala namin yung gusto ni God. Na-cut to the heart sila, nakita nila. Pero, na yung pagkakamali nila. Pero, it also points them, or us, sa forgiveness at sa grace ni God. So when we study the Bible, no, yun ang matututunan natin. Na, okay, malalaman natin, iniisa-isa yung mga kasalanan na nagawa natin. Pero also, sa Bible, makikita natin yung redemption. Kung ano ba yung ginagawa ni God. Bakit ba binigay itong batas na to, yung mga salita na to? Para tayo ay makabalik kay God. Para tayo ay maging tama muli. Yun ang tignan nyo. Yun ang sabi ni Nehemiah. Kasi joy ni God to see us going through repentance at pakitaan tayo ng mercy. Ligaya ng Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya. Ligaya ng Diyos na pakitaan tayo ng awa. Gamitin natin ang ligaya ng Diyos, yung Kanyang pagpapatawad, yung Kanyang mercy sa atin, bilang fuel. Instead na mag-self-pity tayo, na ito yung mga nagawa ko, hindi ako okay. No? Nagawa ko na to, nag-sin na ako. Ayoko nang umatay, ayoko na. Dito na ako, hindi ako worthy kay God. That's the feeling. Alam kong naramdaman natin. Kami, ni Leah, naramdaman namin. When we were away. Pero si God, no? Si Nehemiah, yung mga Levites, sinabi, gamitin nyo ito. Itong nalaman nyo ngayon. Kung naka to the heart kayo, gamitin nyo ito. Dahil si God, joy niya na makita kang bumalik. Ano yung mga practical applications ito? Number 1, yun nga, God's Word exposes our sins. But it also points us to His grace.
Respond tayo sa mga conviction natin. Kung tayo may, na-convict tayo, naka-to the heart tayo pag nagba-Bible study tayo or nag-quiet time tayo, i-lead natin yung sa repentance. Magtiwala tayo na enough. No? Enough yung grace ni God para sa atin. Ano man yung nagawa niyo sa buhay, ano man yung nagawa ko sa buhay, lagi nating isipin, enough yung grace ni God para patawarin ako at bumalik sa akin. Yung repentance, yung cut to the heart, okay nang malungkot, pero it should always lead us to joy and not despair. Kasi meron tayong Diyos na handang tanggapin tayong muli. Find strength in it. Ito yung maging fuel natin during our trying times. Tayo ay nalulugmok, nalulungkot, gamitin natin ito dahil ito yung gusto ni God. Ito yung ligaya niya na makita tayong bumalik sa Kanya. Okay, for our third point, last point. Ito, mabilis lang pala eh. Yan. Obedience to God's Word. Ito yung pangatlong nangyari. Yung una, syempre, meron silang eagerness to hear God's Word. Tapos, eagerness to repentance, na convict sila. At third, meron silang obedience sa Word ni God. So, sobrang importante nito. So, buksan natin ulit yung Bible natin sa Nehemiah. So, verse 13. So, natapos na yung buong araw, nagbasa sila ng Bible, nag-iiyakan sila, at umuwi sila sa kanilang mga bahay, nagsikain. On the second day of the month, the heads of the families, along with the priests and the Levites, gathered around Ezra, the teacher, to give attention to the words of the law. They found written in the law, which the Lord had commanded through Moses, that the Israelites were to live in temporary shelters during the festival of the 7th month, and that they should proclaim His word and spread it throughout their towns and in Jerusalem. Go out into the hill country and bring back branches from olive and wild olive trees, and from myrtles, palms, shades, and trees, to make temporary shelters, as it is written. Verse 16. So the people went out and brought back branches and built for themselves temporary shelters on their own roofs, in their courtyards, in the courts of the house of God, and in the square by the water gate, and the one by the gate of Ephraim. The whole company that had returned from exile built temporary shelters and lived in them. From the days of Joshua, son of Nun, until that day, the Israelites had not celebrated it like this, and their joy was very great. Day after day, from the first day to the last, Ezra read from the book of the law of God. They celebrated the festival for 7 days, and on the 8th day, in accordance with the regulation, there was an assembly. So, obedience to the word of God. So, yun nga. So, the following day, nabasa nila, ang ginagawa pala natin yung feast ng booths or feast ng tabernacles. No? Kung familiar kayo dito, nabanggit din to sa New Testament. Ito yung nag-sneak in si Jesus sa Jerusalem. Ito yung Feast of the Tabernacles. So, ano may nangyari doon? So, nung nabasa nila, seventh month, ito pala yung dapat na celebrate natin. At ganito pala dapat siyang i-celebrate. So, gagawa tayo ng mga temporary houses. Di ba? So, yung kagaya sinabi ko kanina, gumawa sila ng temporary houses. Yung iba sa bubong nila, kasi yung bubong nila, di ba, parang rooftop. So, gumawa sila sa mga ibabaw ng bubong nila, yung iba sa kanilang sa garden nila, sa hardin, no? Yung iba sa labas lang. So, yun yung ginawa nila nung nabasa nila yun. Tapos, kasi nga, inaalala nila ng panahon na nandun sila sa wilderness. Wala silang sariling bahay. Wala silang solid na bahay. Lahat sila sa tent lang nakatira at si God yung nagpo-provide para sa kanila. Ang ginawa ng mga tao to, hindi lang sila basta nakinig. Hindi lang nila basta naintindihan. No? Sinunod nila. Sobrang importante nito. Kasi, ito yung paraan paano natin ma-demonstrate yung pagkatuto. Salita, no? Pagkatuto or understanding natin. Kung naiintindihan ba talaga natin yung binasa natin, yung salita ni God, yung quiet time natin, kapag ating itong na-apply, kapag ating itong sinusunod, yun ang tunay na patunay na tayo ay natuto. It's not enough na alam lang natin. It's not enough na maisusulat natin sa papel pag nagkaroon ng quiz. Mamaya may quiz tayo eh. 1/4 sheet of paper.
Lengthwise. Mamaya, ha? Parang wedding, na. 1/4 sheet of paper lengthwise. Pero ganun. Dapat alam, hindi lang basta natin alam, dapat sinusunod natin. Yun ang totoong test kung natutunan natin ang salita ng Diyos. So, ano bang mga practical application niya? Siyempre, yung genuine faith is demonstrated by putting God's word into practice. Ito yung patunay ng ating pananampalataya kapag ginagawa natin yung sinabi ni Jesus. Sabi nga ni Jesus, di ba? If you, to those who believe in Him, if you really are my disciples, you follow my words. Di ba? Iba yung naniniwala sa naging disciple, na-separate sila. Kasi yung mga naniniwala, marami sila. Nakikinig at naniniwala. Pero yung mga tagasunod niya, yung mga disciple niya, sila yung gumagawa. We should allow the scriptures to shape our attitudes and our decisions and choices. Sa mga gusto natin, kung saan tayo magtatrabaho, ano yung gusto nating pag-aralan, dapat inaalaw natin na si God yung mag-decide. Kino-consider natin kung sino mapapangasawa natin, kung anong gagawin, yung mga decision natin, kung anong gagawin natin sa buhay natin. We should always consider yung scriptures. At siyempre, kagaya sinabi ko kanina, we put into practice kung ano yung mga natututunan natin. Hindi enough na umatay tayo, umupo tayo dito, tapos pag alis ng bahay, pag alis ng bahay, gagawin natin yung week natin na hindi natin na-apply kung ano yung natutunan natin. Pag ganun yung ginawa natin, head knowledge lang yun. Tumalino lang tayo, pero hindi talaga tayo natuto. So, tatlo yung ginawa nila. Una, they have hunger for God's word. Pangalawa, they were convicted sa words ni God. Pangatlo, they put it into practice. They obeyed what they read. Paano nga ba nagtatranslate yung story ng Israel, ng revival ng Israel sa bawat isa sa atin? Paano natin siya dadalhin ngayon? The story of Israel's revival can be your story too. Can be my story too. Kung ano yung nangyari sa Israel, that can also happen to me. That can also be your story. Now, naniniwala ako, disciple or visitor, lahat tayo dinala ni God to hear His message. Alam ko, naniniwala ako na lahat tayo ay may kilala o dumadaan or kailangan dumaan sa isang spiritual revival. Maybe down ka ngayon, may nagawa ka, lagi ka na nanalangin, God, tulungan mo ako magbalik yung heart ko sa'yo. I believe, lahat naman tayo dito, siguro nagpunta on our own volition. Meron ba ditong pinilit? Kagaya ng mga Israel, hindi sila pinilit to attend. Meron ba dito mga pinilit? Umaten, kino-urge, sabi kakala ko nagtataas ng kamay. Kino-urge kayo na, pumunta ka doon, kung hindi. Hindi. Alam ba meron dito yung mga yung mga in-encourage, pumunta ka, sililibre kita ng lunch after. Ganun sa amin dati. Pumunta ka, libre kita ng libre kita sa Burger King. Bible study kami ganun. Wow, Burger King. Kami sa Burger King. Only drinks pala doon. Actually, mga kapatid, unang-una, nagawa mo na yung first step. Nandito ka ngayon. Salamat sa pakikinig. Ilang na minutes na ba? Magti 30 minutes na. Thank you for listening, sa pakikinig. Nagawa mo na yung first step, yung ginawa nila. You attended, you listened to God's word. Now, if na-convict ka, tinamaan ka, or meron kang mga binabasa lately na hindi mo na-apply, lagi kang sinasabihan ng Holy Spirit, hindi yan, di ba binasa natin yan kahapon? Hindi dapat yung ginagawa mo. So, kung na-convict ka, mga kapatid, huwag kang malungkot. Do not be in despair. Sabagay, ngayon, bawal palang sabihan ng bawal malungkot, Bawal na pala ngayon sabihin hindi, gusto kong malungkot, totoo yung feeling ko malungkot. Pwede naman malungkot, may kasabihan tayo, huwag mo lang tambayan. Huwag ka lang bumabad doon. Alalahanin mo na yung may grace si God. Kasi si God, ginagamit niya yung kulungkutan. Inaalaw niya tayo na marinig mo yung salita ng Diyos para may balik tayo sa Kanya. At joy, again, joy ni God na makita ka na magbalik sa Kanya. Tanggapin mo yung inaalok ni God na kapatawaran. Totoo, na kaya ka talagang patawarin ni God.
totoo na kahit marami kang pagkakamali, enough ang grace ni God para sa atin. Gamitin natin yung grace niya para sundin at sumunod sa Kanya. Now, if you need helping or kasama sa paglalakbay mo sa iyong Christian journey, no, approach mo yung nag-invite sa iyo, approach mo yung or anyone, approach me if you want to, no. Nag-offer kami ng mga Bible study, no. Kayo din, if you know someone na wala ngayon, o maraming wala ngayon, may nagse-celebrate ng birthday, yung mga youth pala ay nasa Congress, so nandun sila ngayon sa Quezon City, kabilang dulo ng mundo ng NCR. Ngayon, kung may mga kakilala ka, kapatid natin na hindi mo na nakikita, parte ng iyong pamilya, parte ng ating pamilya. No, open up the scriptures to them. Hindi mo alam kung anong gagawin. Siguro kagaya ni Nehemiah, tulungan mo muna silang i-build yung wall. Tulungan mo silang ma-meet kung ano ba yung need nila na current. No? Diba si Nehemiah, ganun eh. Minit niya muna yung need. Ano yung need? Tayuin yung wall. No? Ilagay yung wall. Baka need mong mag-spend ng time sa kanila. And wag mong kakalimutan na i-open yung salita ni God sa kanila. Dahil ang salita ni God ang nagbabago. Hindi tayo, hindi yung ating oras, kundi yung salita talaga ni God. Tandaan natin mga kapatid na yung tunay na learning ay hindi nasusubok sa quiz, sa exam, kundi ang pagsunod sa salita ng Diyos. Okay. So ano ba yung message ng Nehemiah? Ang message ng Nehemiah, spiritual revival begins when God's people eagerly receive His Word. Understand it, hindi lang basta binasa, and live by it. Sinabuhay, pinractice. As we do, God transform our hearts and give us the joy and strength to follow Him faithfully. Mga kapatid, take time to read God's words. Study it regularly. Don't take for granted na meron na tayong access ngayon. No? Panahon nila, kailangan pa nilang mag-gather para may isang tagabasa. Tayo lahat, nandito na sa palms ng ating mga kamay. Take time to understand God's Word. As for the Spirit, sabi nga ni Paul, no? God gives generously to those who seek it. Speaking of the Holy Spirit and knowledge and understanding. Seek for guidance kung medyo nahihirapan ka. The Word of God is given to us para maintindihan. Respond to conviction. Tinamaan ka, mag-repent ka. Isa to actually, ma-share ko lang, kilala si Douglas Jacoby, Pag nakinig ka actually maminsan nag-struggle ako pag nakikinig ako doon eh. Sobrang laki ng conviction niya, parang magde-decide ka, mag-struggle ba ako o magre-repent. Parang ganun eh. Mag-struggle na lang ba ako, malungkot ako dahil hindi ko nagagawa yung sinabi niya o magre-repent ako at susundin. Mag-decide tayo na sundin ang word niya. Tanggapin natin yung grace, Enough yung kapatawaran ni God para tayo ay sumunod uli sa Kanya. Live by the Word. Ang true measure ng understanding ng Word ni God ay being able to apply it in our daily lives. Yun lang mga kapatid. To God be all the glory. Let's pray. Father in heaven, we thank you for today, for your word. Alam namin, Panginoon, na maraming panahon na hindi namin nabibigyan ng tuon. Sa pang-araw-araw naming buhay, hindi namin nabibigyan ng tamang oras yung mga salita mo. We pray, Panginoon, na tulungan mo kami to decide to repent, to be deeper in your word, and to learn more about you, and to practice, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magbago. Dahil alam namin, Panginoon, na katuwaan mo, kaligayahan mo, na makita mo kaming bumabalik sa iyo. Ngayong araw na, Panginoon, tulungan mo kami gaya ng mga Israelite. I-revive mo ulit ang aming espiritu at pagmamahal sa iyo. At nawa, Panginoon, lumabas kami dito na may pagkaintindi sa mga salita mo at may pagmamahal at eagerness na pag-aralan pa ito. Thank you so much, Lord. Salamat sa araw na to, sa iyong paggabay sa amin. Tulungan mo rin kami at gabayan sa aming pag-uwi mamaya. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray.